Sa ilang mga pagkakataon, nais ni Jesus na makasaralinan, walang gagambala sa kanila at ang mga alagad sapagkat meron siyang mahalagang turo na dapat ay malaman at maunawaan ng mga alagad na ito. Ang unang sinasabi niya dito ay siya ay papatayin at lalapastanganin ng bayan, subalit siya'y mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ito siyempre yung pinakaimportante at sentro ng katuroan nating sa simbahan, yung passion, death, and resurrection of Christ. Ito yung pinaka-ibanghelyo ng pagliligtas ng Diyos na siya'y magpapakasakit, mamamatay para sa atin at muling mabubuhay. Siyempre, di naman ito nauunawaan ng mga alagad sa panahong ito. Pero sila'y may pinagtatalon-talunan sa daan kung sino ang pinakadakila sa kanila. At ito, nilapitan ni Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanila, kung sino man sa inyo ang gustong maging dakila, dapat siya ay hindi pwedeng mauna, kundi dapat siya maging huli sa lahat at dapat maging lingkod ng lahat. Dahil ito ang pinatunayan ni Jesus sa kanyang sinabi na pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Kailanman ay hindi nawala ng puwang palagi na siya'y maging huli sa lahat, na hindi siya nangunguna, kundi siya'y totoong naglilingkod. Maging ang kanyang kamatayan sa krus ay isang uri ng paglilingkod, dahil ang pagbubuwis ng buhay ay bilang paglilingkod na rin sa sinusulong mong pananampalataya. At ito ang nais ni Jesus na matutunan ng mga alagad, sapagkat ito din naman mismo ang buhay na susuungin nila kapag sila'y sinugo na ng Panginoon pakatapos ng Pentecostes. Kung kaya, importanteng pumasok sa kalooban ng mga alagad ito. At para sa ating mga Kristiyano, napakahalaga din ng panawagan ito't katuruan na hindi tayo gumagawa sa araw-araw para sa ating mga sarili lamang, kundi ito'y isang ekspresyon ng ating paglilingkod. Kahit anong ginagawa ng tao, ito dapat ay nakaugnay sa paglilingkod. Dahil anong gagawin mo kung paglilingkuran mo lang naman ay sarili mo. Magiging makasarili ka kapag ang lahat mong ginagawa ay para sa sarili. At wala itong kaugnayan, hiwalay ito sa katuruan ng Panginoon. Kaya nga sa atin, maraming mga tao na split level ang pagkakristyano. Dahil habang sinasabi nilang sila ay deboto at sila ay sarado katoliko, totoong mananampalataya, kung titingnan mo naman ang buhay ay ang pinaglilingkuran lamang naman talaga nila ay ang kanilang sarili. Kahit sa simbahan, pwede naman niyang mangyari. Bakit ka ba naglilingkod sa simbahan? Di ba mayroon itong kalakip na pagkilala, nakikilala ka, nakakakuha ka ng dangal, ng paggalang ng mga tao. At kung yun ang hinahanap mo sa paglilingkod, mali ang motibo. Dapat ay tama ang motibo sa ginagawa natin. Na tayo'y nandirito, hindi upang parangalan at isulong, itaas ang ating mga sarili, kundi upang si Jesus ang ating mapaglingkuran at ang ating kapwa-tao.
Sapagkat paano mangyayari halimbawa tulad naming mga pari kung iisipin lamang naman namin ay ang aming kapakanan, hindi ang kapakanan ng mga taong mananampalataya. At lahat tayo, maliit man o malaki ang ating papel dito sa loob ng simbahan, iisang motibo lang dapat ang nangingibabaw. Ito ay ang motibong ibigay ang ating mga sarili na tayo ay maging huli sa lahat. Hindi mo pipiliin na maging una dahil dito sa simbahang may mga ranggo-ranggo pa rin. Siyempre, meron tayong president, vice president, at kung ano-ano pang mga katungkulan na mayroong pagkilala sa bawat katungkulan. Kung meron tayong kinikilalang parish priest, meron tayong PPC president, parang doon din nakasalala yung ating respeto. Dahil mataas ang katungkulan, mas mataas ang ating respeto. Pero ang totoo, isang respeto lang, mababa man o mataas ang katungkulan, ang dapat nating ibigay sa kanila. At ito ang pagtawag ni Kristo na nais niyang maunawaan natin na kanyang ipiniliwanag sa mga alagad. Dahil walang nakapaglilingkod na totoo, malibang ito ay may kinalaman sa paglimot sa sarili, paghahandog ng buhay para sa kapwa at para sa Panginoon.